Sa page 26 po. Ito natin yung power of your hands.
shame when you knowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. The power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will slow you. Your spirit leads me on, by the power of your love. On the way. Until my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love. As you lead me. Lord, renew my eyes as you will enforce in my life. You lead me every day in the power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar in you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar in you. Your spirit leads me on in the power of your love. Tayo po ngayon ay nasa dako na ng ating pasasalamat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil tayong lahat ay nandito. At madami tayo ngayon, ha? Salamat sa Panginoon. Welcome. Andito si na Ate Jenaline. Si, ano pa nga naman na? Pearly. Si Kuya Ricky. Pakipleto pamilya. Andito din si Sister CJ. Si Kuya Dariel. Nandito. Si Lala. Si Nanay Sandra. Matagal namin din kayo hindi nakasama, Nanay Sandra. Ano? 4 weeks. Welcome po sa ating lahat. Masaya pag tayo'y marami, ano? At yung iba po ay paparating pa. Sana ingatan sila ng Panginoon on the way here sa ating simbahan. Yun lang po. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Gusto ko lang po magpasalamat na nakarating po tayo dito ng ligtas kasi po di ba kanina bigla pong kumulog ng malakas. Tapos biglang bumuhos din po ang ulan. Kala ko po di ako makakapunta kahit malapit. Pero ayun po, salamat po dahil tayo ay ginabayan po ng Panginoon na para makapunta dito ng ligtas. Thank you. Pinapasalamat ko po na hindi po kami nagkasakit. Malaking bagay yan. Nawala tayong sakit, ano? Thank you, Lord. Kuya Rico.
Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala ay nagpapasalamat dahil sa matagal din na hindi kami nakakapag-attend sa Bible study. Salamat sa asawa ko at sabi niya sa akin, maaga ko uuwi para mag-a-attend na kayo ng Bible study. Sabi ko sa kanya, ang ngayon, ang mag-aano ng salita ng Diyos ay si Brother Peter. Kaya galing din si Brother Peter sa amin, nagpapagawa ako sana ng doon sa electrical. Sabi niya, bro, wala na akong oras bro. Bukas ko lang tatapunin. Sabi ko, bro, hindi ka pa nakapagpasa bro. Sige, umuwi ka na bro. Bukas na lang gamit, awit natin, tatapunin natin. Maraming salamat at nakarating din kami. At hindi kami pinabayaan ng Panginoon sa sakay namin ng tricycle. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang gabi po sa atin lahat. Ako naman, naisip ko lang kagabi pa. Sabi ko, dati Tori kasi nagchat sa akin, nag-text. Sina, hindi pa kayo pupunta kay Ate Grace Mumayon. Nagkataon naman, nasa hospital yung ninong niya. Hindi ko salitan kami ng bantay. Kaya sabi ko, Ate Tori, pasensya ka na. Nagkataon talaga naman na ngayon bahay-bahay na pala tayo. Kumbaga, nagkataon naman, Ate Grace ko lang ngayon, hindi tayo makapunta. Oo, nakapunta lang sa inyo. Alam ko na magkakapit bahay na tayo. Malapit kami doon sa inyo. Dito kami nakali, dito doon kayo nakali. Kaya halos kalapit lang. Na may kalalakad tulak namin. Sunod, baka makaano kayo sa bahay. Ano tayo? Medyo nga lang, kaso 10 days na lang. Makaupo naman ko. Kaya ako pasalamat din ako kay ma'am. Kasi sabi ko, ma'am, maaga ako ngayon kasi hindi na ako makaka-attend ng prayer meeting. Parang kasi pagdating ko, parang hindi naman sa pag-ano, parang matapos na ba ako? Gusto ko na lang magpahinga pagdating, nakaupo, higa na. Wala na akong oras na sa bahay, isa mo, wala na akong oras. Kaya sabi ko, ma'am, kaya ganyan ako ngayon, maaga ako ulit. Sabi niya, oh sige, sabi naman niya, kasi alis din sila. Tinapos lahat ng trabaho, magpagkata sa bago akong ulit. Sabi ko, bahala na, basta hindi naman ako sinungaling sa kanya, talagang pumunta ako na yung bahay. Salamat po. Bigyan ako ng lakas pa. Kaya na talaga nangihina ako. Wala, nangihina lang ako. Nakaraw na to, kailangan ako. Wala ka ng lakad-lakad ko na. Kaya yun, sabi ko, pupunta talaga ako kasi parang hinihila na ako eh. Minsan parang wala kang ganang pumunta, parang hinihila ka na ang buka o ano. Hindi, sabi ko, punta tayo rin, bahala na. Kaya nagpunta talaga ako ngayon, promise ko eh. Salamat po. Okay. Magandang gabi sa atin lahat. Ako'y labos na salamat din at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan ako ng pagkakataon na ako pala maglilid ng Bible study ngayon. Kaya nagpapasalamat at binigyan ako ng pagkakataon upang makapagbahagi ng mga banal na salita ng Panginoon. At sige sa lahat, kahit busy na maghapon, binibigyan ako ng Panginoon ng kalakasan sa gabi na araw upang matapos ang aking mga gawain. Wala kayo nag-alala kanina kasi hindi ko pa nabubuksan yung aralin natin ngayon. So hinawala ko yung oras kanina. So wala na mamaya. Gawin naman ako ng Panginoon kung ano yung mga aralin natin ngayon. Maraming salamat at tayo'y madali ngayong gabi. Purihin natin ang Panginoon sa magandang gabi. Marami pong salamat sa ating lahat na tayo ay nakarating ng safe and sound sa ating kapilya upang tayo ay
magpuri at magpasalamat sa kadakilaan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Maraming salamat at nakasama natin muli ang ating kapatid na Gina, ang kanyang pamilya, ang ating kapatid na Ana, Ate Sandra. Maraming salamat sa mga pagpapala, sa pagkain na binibigay niya sa atin sa araw-araw, at kalakasan ng katawan kahit na tayo ay naghihirapan. Ang diyan ng Panginoon na tumutugon sa lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya maraming salamat po sa gabi ito na tayo muli ay nakasama-sama. Maraming salamat sa Panginoon. Pusa at lahat. Sa ating lahat, papasalamat sa Panginoon dahil tayo ngayon ay marami tayo ngayon sa Panginoon sa ating mga Bible study. Mga sa araw-araw at sa mga kalatasan ko, pangalaman niyo sa akin, buto sa Panginoon. Sa araw-araw, kasubay naman kami sa araw namin, mga pangailangan. Kaya pasalamat ko sa Panginoon talaga sa lahat. Ito lang, marami pa tayo pasalamat sa Panginoon. Tayo sa ating mga natatanggap ng biyaya sa araw-araw. Kanina nalakas ng ulan dito sa Ipse. Nakakapunti ako, napasok pa rin ako eh. Kasi yung pango sa ulo eh. Ano nung hangin, yung paano dito, suprero pa sa ano ko. Hindi na naman mas malakas sa hangin. Kaya pumasok ang tubig dito. Ang lakas eh, may hangin pa. Pero salamat ko sa Panginoon dahil natin tayo ligtas dito. Kaya yun, maraming salamat Lord sa lahat. Ako naman ay pagkabat ay paminsan-minsan makakarating. Pagka-uwi ko doon sa Kalapastor, sabi ko sa kanya, 5 minutes to 7. Kaya bilis ako. Mabilis ako lakad ang punta ng Pedro Hintap. Pinarike. Makahabol pa. Galing pa ng Manila kayo, ano? Galing pa ng Jose Reyes. Jose Reyes, oo. Kapasalamat ako na ligtas sa biyahe. Salamat sa bawat isa sa atin. Yun lang. Napasalamat po ako kasi nakapag-enroll na ako sa school, second year college. And yung scholarship ko nung first year na renew po siya kanina. Tapos wala na pong nabayaran ng tuition fee nung first year. Tapos ngayon po nabawasan din yung tuition fee din po. Kaya napasalamat po ako. Thank you po. Sandra. Talagang pasalamat ako ngayon dahil ilang minuto din akong binaka-attend. Pero gustong-gusto mo talaga. Spirit is waiting, but the body is waiting. Nakabilis na ako, ayos na ako, pero alam ko kasi hindi ko kaya eh. Parang matas ang ulan ng nakaraan. Pero parang sa makausap ko noon, dahil siyempre nagsama ng mga problema tayo sa bahay. Pero hindi naman ako noon,
Alam niya na nasa puso ng isang tao. Alam niya ang lahat-lahat ng kailangan ng isang tao, lalo na mga niya na masyadong nagmamahal sa kanya. Isa na ako doon. Marami rin ako minsan mga shortcomings sa buhay. Pero pagdating sa Panginoon, alam ko, since matata ako, talagang nabigyan niya talaga ako ng special, special love. Tapos, ito ngayon, medyo may mata na naman kung diferensya. So, alam ko na talagang kakayanin ko to. At sa Panginoon at saka sa mga ko sa buhay, pagmaan ko, mga ko, minsan ay mayroong mga pagkakamali na nagawa, pero siyempre, ay saan na ng Panginoon ang patawag ka para ikaw ay patawarin yan. Yun lang. Magandang gabi po. Pagpasalamat po sa Panginoon dahil yung operasyon ko po sa Friday na po. Talagang kaya po talagang mga gawa ang pinagkalog ng Panginoon. Ang inaano ko lang po prayer talaga. Pasalamat po sa Panginoon dahil hindi na uwi sa cancer yung endometrial ko po. Atipia. Salamat po Panginoon sa mga gabay, kahit nag-asolo ako na punta sa ospital, kahit mag-ako na ako ng alas 6 na alas 5. Natapos din po yung mga requirements at ito na po. Sa Friday na po yung operasyon. So, serious po. Opo. Opo. Salamat sa Panginoon sa mga biyayang pinagkakabili sa akin sa kahit gipit. Kaya sa dami ng gamot ko, hanggang ngayon, ilang buwan, mula May pa, tuloy-tuloy po yung gamot ko. Salamat sa Panginoon dahil nagpuprovide pa rin po niya. Salamat po sa Diyos. Sa araw-araw na biyaya na pinagkakalob niya. Salamat sa Panginoon dahil hindi tayo pinapabayaan at binibigyan tayo ng lakas para natin matalo natin kung ano yung mga panghihina na pilit tayong pinipigilan para magawa ng may basura sa Panginoon. Sa lamang dahil hindi tayo pinapabayaan sa pagkilos natin, hinihingasan tayo at sinimbiyak na tayo ligtas sa mga problema sa kunay. Kaya nga sa bahagi ko, ito, sa pagsusugan ko, kapasalamat din ako dahil kumbaga pinatayangin ko lang yung panahon na may nagkakaroon ako ng topic. Kasi parang kahit sa school alam na nila pag oras na atake ako. Kaya pag na-atake ako, sa loob ng kwarto. So, salamat sa Panginoon dahil understanding yung mga office ko. At alam nila na nandiyan lagi ang Panginoon para tulungan tayo. At yan, kahit yung mga pinapost ko sa natin, sa DC natin, meron po, binibigyan ko sa kanila para may share ko yung kung naman yung pangailangan natin alaman sa salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yun, salamat po. Elder Flory, Elder Becca, at sa mga bagong damit natin.
Pasasalamat po. Tapos na po kami dito. Magandang gabi po sa ating nagpapasalamat po. Bagamat po umuulan po ulit, pero sana wag na po yung baha, yun, wala palang baha. Tapos yung pag-iingat niya po sa araw-araw. Nagpapasalamat po ako sa araw-araw na blessings na binibigay niyo. Po na kwento ko na kanina kila Pastor. Kanina, ano yung kaibigan ko, yung konti ko pong niraranais ko. Bago ang lahat, salamat sa Panginoon sa presensya ng ating mga kapatid na kay tagal natin hindi nakasama. Gina, si Ricky at ang kanyang anak. At ganon din po ang presensya ni CJ. Thank you very much. Salamat po sa kay Daniel, na hindi naman lagi po natin nakakasama. Salamat sa bawat isa. Kanina po naikwento ko na kanina kina Pastor, magrarasyon sana ako ng gulay doon sa Makati. Parang mapapatid na itong kamay ko. Sakit sa bigat. Sabi ko, tapos pagdating ko doon sa may sakayan, wala talaga masakyan na quarter to 7 na. Sabi ko, mabait ang Panginoon. Ano ba naman yung konting pera na ito papagpalit ko sa Bible study? Talagang nagbuwenta na ako, bumalik na ako, nagpunta ako dito, iniwan ko. Sabi ko, Panginoon, sayang din naman, pero okay lang. Pagpunta ko dito, hindi na sayang dahil binigay ko doon sa kaibigan ko. Salamat po sa Panginoon, talagang napakabuti niya na hindi niya hinahayaang masayang ang mga bagay na kanyang mga biyaya. At salamat po sa buhay at lakas na patuloy niya ibinibigay sa presensya ng bawat isa nga. At sa patuloy na proteksyon na binibigay niya sa atin, hindi po yun matatawaran. Kaya sabi ko nga, kulang pa ang buhay natin para sabihin, hindi sapat ang salita para sabihin natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng walang hanggang biyaya at lakas. Salamat po. Tapos na. Ay, si Pastor na. Tayo po ay napapasalamat sa Panginoon na una sa kanyang pag-iingat na makarating po tayo dito. At natutuwa po ang Panginoon na marami po tayo ngayong gabi. So salamat din po sa Ignacio family sa kanila pong pag-host last week. Sa ating home Bible study. So paalala po, every month, yung huling linggo ng buwan, yung huling Wednesday po, diyan po natin gagawin yung ating mga home Bible studies. So ngayon gabi po ang ating tagapagunay, kapatid na Peter. So sa mga kanuwan ng Panginoon sa inyong sharing. And also, CJ, ha? Oo. So magka-chat kami nung sabihin mo ng pastor mo, si Pastor Ronnie. So, thankful din po kami dahil nga, sabi ni Laya, kanina sinamahan ko siya mag-enroll sa PCU Manila. At ako po ay nag-courtesy call din sa kanilang presidente, kay Dr. Gawan. Dahil siya po yung instrumento para ko magbigay ng scholarship si Laya. So kami po ako po ay nagpasalamat sa kanya, personally. And nag-request na kung maaari po ay, yun nga po, magawa rin naman siya ng panibagong scholarship. Dahil di naman nung kahiyaya, dahil ang kanya pong average ay 1.73. Kaya, hindi na ito. Ito ay 92? Oo. So, di na ako kahiya-hiya yun, no? Oo. So, pinag-prayo natin si Presidente, and then, pumusta kami. So, yun, mabuti naman at mainit naman yung kanyang accommodation sa amin. Mabait po yung ating Presidente yan. At palibasa po ay aktibong laiko ng Methodist Church. Active lay minister din yan, si Dr. Gawan. And marami pong blessings kayo ng PCU compared from the past 10 years, no?
Nakikita niyo yung mga pagbabago doon sa loob ng campus. Maraming enrollees, both Manila and Dasmariñas campus. So yun po yung ating mga pinagpapasalamat sa Panginoon na alam niyo, hindi naman no tayo mayaman, pero mayaman no tayo sa kaibigan. Ito po yung aking pinagpapasalamat sa Diyos at malaking bagay po yun para sa atin. Yun po. Salamat po. So bago tayo magpasimula ng ating pag-aaral, hilingin ko po si Elder Becca na tayo po ay pangunahan sa panalangin. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa gabi ito na kami muli ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa presensya ng bawat isa, Panginoon, na kami ay nakarating dito ng safe. Sa pangunguna niyo po sa amin, kami po ay inyong iningatan upang kami po at Panginoon ay makarating at makapag-aral muli ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, sa gabi ito, alam namin na hindi maganda ang panahon, ngunit hindi ito hadlang upang kami ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, sa pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng ito ay aking hiling na may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong pong dakilang pangalan. Amen. Okay, mga kapatid, libusan ng ating Bible sa New Testament o Bagong Tipan sa Lucas 12 versikulo 13 hanggang 21 ating basahin tugunan sa ating pagtulay-tulay ngayong gabi. Luke 12 verse 13 to 21. Lucas 12 13 hanggang 21. Nakita niyo po sa ating basahin. Okay na po? Nakita natin. So, basahin lang muna. Ang pamagat nito ay maling pag-iipon ng kayamanan. Verse 13. Sinabi ni Jesus na isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sino ang naglagay sa aking bilang ko pagkakahati na mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang nalinghaga, isang mayaman ang nalingasa sa kanyang pupili. Pero sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na ako paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na napaginipan ko ang aking mga kamay at ang papatayo ng mga lalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang kalilan. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka na naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, mahal, sa gabi ito ang pagkikita ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga isilaan mo para sa iyong sarili? Dahil lahat, ngayon ang sasabihin ng sinama nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit upang naman sa paningin ng Diyos. Okay, napakada ang ating teksto ngayon. Nung naalala nyo na pag-aaralan
nag-aaral nito nung last Sunday ng Bible study, Sunday school, ay Sister Neris, ating ulit. Hindi natin maigi. Sabi sa unang talata, ang tinuturo dito ay magkakapatid. Siguro marami silang mga area na gusto nilang magkadiyan na. Narin mo isang kapatid ay gusto lang kunin ang kanyang party. Kaya pati si ating Panginoon Diyos ay inuutusan niya para siya parang ginagawa niyang abogado para pangyarihan ng ating Panginoon para ibahagi sa kanya yung kanyang kinukuha. Sa ating gagawing buhay, kadalasan ito nang nangyayari sa ating mga kapatid. Sila ay nag-aaway dahil sa kanyang mga area. At yung iba, ayaw nila yung pare-parehas. Gusto yung iba ay mas marami. Kaya sila inangguat ng kayang hindi pagkaunawan mga kapatid. Kaya sa aming mga Kristyano, minsan kahit hindi atin ay ating inaangkin. Kaya mahirap ng pag-uugali o pagkatao ng isang Kristyano. Kaya kung wala kami itong kapatid na utusan ng isang Panginoon sa atin, ay kaya inaaktuan sa aking mga tao-usapan. Kapag yung tatay o magulang nila at siya ay nag-aagaw buhay na, imbis na magidalaw ang kanyang anak ay sila nag-aaway dahil sa nakayamanan na gusto nilang ibahagi na, kunin nila yung parte nila. Kasi sila ay tumatawag ng attorney para magbigay ng power attorney para ibahagi nila yung kanilang mga mana sa magulang. Kaya kung tutuloy natin, hindi magandang kaugalian yung minamadali mo kunin ang iyong mana na hindi ba napapanahon. Ganyan sa ating mga Kristyano eh. Kaya sa atin, kung may kaibigan natin sa Panginoon, huwag natin magpadagi dahil ang Panginoon ay alam niya ang ating mga panalangin at ang ating kahilingan sa buhay. Minsan, dahil sa kakulitan natin, ay makulit kaya nabibigyan ng Panginoon sa kakulitan natin ay binibigay niya ang ating kahilingan. Pero ibinigay siya ating kahilingan ng Panginoon eh. Pag hindi maganda ang iyong kahilingan, talagang hindi ang Panginoon hindi niya ibibigay. Dahil halimbawa yung panalangin ay kasakiman sa kayamanan. Gusto mo umaga sa'yo na lang lahat yung mana sa magulang mo, ayaw ng kaptiyan ng kapatid mo, eh hindi sangayon ng Panginoon doon. Kaya hindi natutupad ang ating panalangin kahit anong patagal. Pero pag naayon naman sa kalooban ng Diyos, kaya may pagkakakulot yan. Ang ating mga panalangin sa ating buhay. Pag naalala ko yung isang sa ibang sikta, pero kung ganda ang doktrina nila, yung panalangin nila ay
halos iniiyak na na ipaghiganti daw ng Panginoon ang umaapi sa kanya. Ay, sabi ko, manalangin yun. Hindi naman sasagutin ng Panginoon yun. Saka, hindi naman sila inaapi, kundi pinupuna, pinakoreksyon yung mali nilang pananampalataya. So, pag manalangin yung pinakabuo nila, grabe paghihigan ilaw ng Panginoon. Dahil sila ay kinuot siya, inaapi. Kahit hindi naman sila inaapi, kundi sila ay umaapi. At hindi sila kumikilala ng totoong Panginoon ay ginagawang isang mas mababa pa kaysa anghel. Hindi talaga sagutin ng Panginoon yung mga panalangin ng tulad, yung paghihiganti, makasarili. Yan mga hindi kanais-nais ay hindi sasagutin ng Panginoon ang mga ganyang panalangin. At dito naman sa mayaman, isang lalaging mayaman. Ito yung tao na ubod ng mayaman na ngunit hindi pa nakauod dito. Gusto niya kanyang dumami ang kanyang kayamanan sa kanyang buhay. Dating buhay naman Kristiyan. Hindi naman masama ang payaman. Kung ito'y yan yung ginagawang yung dahilan upang lumayo sa Panginoon. Kasi kakaibigan kasi ngayon, mga mayayaman ay nakakalimot na sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga ganong mga tao na mayaman na. Ay wala bang, hindi ba nakukuntin ko? Gusto kunin lahat ng kayamanan at hindi marunong magbahagi ng mga kayamanan, kundi sinasarili niya. Yan ang karami ng sakit ng mga tao ay nakasarili. Wala siya iniisip kundi kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa mga tao. Hindi naman siyang inaapakan o kaya inaatig, sinasaktan. Kaya mayroon talaga yung ganitong tao. At minsan kasi yung kayamanan talaga ay nagdudulot ng ano yan, ng masama. Kaya hindi tayo marunong kumilala o tumingala sa Panginoon. Dahil ang kayamanan ay nagbibigay ng dahilan na para makalimot tayo sa Panginoon. Ginagawa nating Diyos na ang piyara. Dahil ang karamihan sa mga mayaman halos wala na silang time sa Panginoon, hindi laging pagpapayaman ang ginagawa. Minsan sila ang nagiging pantas sa kanyang buhay. Sila ang nagligtas. Ginagawa nila ang magustuhan nila. Kaya minsan mahirap pag-iisip mo, mahirap talagang yumaman. Lagi mo iniisip, mga kayamanan mo, may nakakalimot ka tuloy sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, mas gusto pa niya yung mga mahirap mga tao. Bayad ka mo dahil kung mahirap ka, hindi ka nakakalimot sa Panginoon. Dahil kang kumakausap sa Kanya, humihingi ng basbas sa iyo, kaligtasan, biyaya, salamat. Marami. Yung pag mayaman ka kasi, sabi mo sa kaluban mo, baik, ipaglalaan ng Panginoon, hindi sagana ako sa lahat. Yun ang pag-awalin ng mayaman.
Kahit wala akong Diyos, nabibili ko ng gusto ko. Minsan ang hindi nawawala sa pagkatao ng mga mayaman na yan. Minsan nakakalimot sila. Kahit sila ay galing sa mahirap. Pag pinayaman ng Panginoon nila, doon na ang simula na sila ay nakakalimot sa Panginoon. Kaya minsan ang Panginoon, mas gusto pa niyang mahirap ang mga tao. Dahil hindi nakakalimot sa Panginoon. Kaya itong mga mayaman na tinataligawan nila ang Panginoon Diyos. At ang mayamanan ay hindi yun ang kahit nasa iyo lahat ang kayamanan kung wala ka naman Panginoon, ikaw ay pulubi sa tingin paningin ng Panginoon. Wala kang pagkilala sa Kanya, wala kang pananampalataya sa Kanya, wala kang pagpakumbaba sa Kanya. Itutuloy kang pinakapulubi sa Kanyang kaharian. Yung paglaya kang nakaalala sa Panginoon, pasalamat sa Kanya, ay mayaman ka sa Kanya pagtingin. Kaya hindi nasusukat sa mga kayamanan ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Kaya para sa atin, nating mabayo yung bliss ng Panginoon, binigay ating mga kahilingan, ay alahanin natin ay galing sa Panginoon yun. Nating kalimutan ang Panginoon ng pasalamat at parang tawalin ng Panginoon pag lagi ka nagpapasalamat sa Kanya dahil mo siyang pinakausap sa panalangin salamat ay lagi ka niyang biblis lalo niyang dadagan na ngayong mga kahilingan sa Panginoon. Dahil marunong kang kumilala, pasalamat sa Kanya, ay kalugod-lugod sa Panginoon niya. Kaya, kung nating tulakan itong mayaman, mayaman na nga, ay ginawa pa niya ang problema kung saan ilalagay yung ibang kanyang kayamanan. Gusto pa niyang karamihin. Yan ang dahilan na makalimot sa Panginoon. Kaya minsan, ang Panginoon ay nagbibigay ng parusa sa maraming tao. Kaya aanin mo yung mayamanan mo kung ikaw ay kinabukasan ay mamatay ka na. Ay di wala din. Kaya huwag natin gayahin itong hangal na isang mayaman. Ang kanyang iniisip ay ang kanyang kaligayahan, kanyang kakayahan. Yan ang sakit ng mga kapatid, kahit ay mga Kristiyano. Nauna natin yung magpakasaya. Na dahilan ng makakalimot sa ating Panginoon. Kaya hindi masaya yung dahil ka nandyan sa mga inuman, sa mga tropang mag-inuman na so kasayahan na yung inatupag. Imbis na pumunta ka sa mga gawain, nagkakalugod ng Panginoon ay inuuna mo ang mga walang luwid ng bagay. Kaya yun ang ganda yung napapahak ang walang kaya mayaman mo man mahirap kailangan kumilala ka lagi sa Panginoon
Pakainin kanyang patakusahan at patuloy ang kanyang biyaya ibigay sa iyo. Ating buhay na araw-araw sa ating buhay. Ating mababasa din sa Matthew 6:25 na sabi ito, Matthew 6:25 sabi, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa at tungkol sa inyong kakainin, sa inyong iinumin, upang kayo ay mabuhay, o kaya ay tungkol sa usutin ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ng higit na mahalaga kaysa pagkain ang katawan kaysa anit? Kaya naman ang magagawa niya mga suot mo, kumakain ka ng masasarap. Pero wala ka sa katwiran, ay wala rin mga saysay. Huwag tayong mabalisa sa ating mga kakainin, mga susutin. So okay na yung meron tayong kinakain. Huwag na tayong maghangat ng mas marami pa. Dahil alam ng Diyos mga pangailangan natin. Sabi naman sa 33, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Pagalimutan ko na. Matthew 6:33, ayaw pala dito. Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Nakakaganda. Sa unahin ng Panginoon ang pagkilala sa Kanya, paglilingkod at pagpupuri sa Kanya. Kahit hindi mo nasabihin para yung mga gusto mo, ay alam ng Panginoon, idadagdag lang niya. Basta unahin mo ang Kanyang kaharian. Kayong buhay, hindi mo na kailangan ulit-ulit Kaya ipagsigawan ang iyong kahilingan sa Panginoon. Kaya alam ng Panginoon ang ating kahilingan. At alam niya ang laman ng ating puso't isipan. Kaya hindi na pala kailangan natin bigasin, sigaw ang ating mga kahilingan sa ating buhay. Dahil alaman ng Panginoon, basta nasa kaharian Kanya, pagpupuri at pagpasalamat sa Kanya, pag-ibig. Sabi mo niya na wala ka ngayon, pero bukas meron niya. Di lang may ko din nasubukan niya. Yung paano kaya yun? Kailangan ko na bukas. Pero kaya kunting manalangin mo bukas, ibibigyan na yun. At ilang bilis na nangyari sa akin. So, aking testimony ito, nais ko lang i-share. Dahil ito pala ng taon yun. Ito mga after 3 years siguro yun. Ako'y talagang kinapos. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ibabayad ko sa aking inukuha ang bahay. So, ano kaya yun? Hindi na inubukas. Iniisip ko. Ako'y nanalangin sa Panginoon. Paano bahala sa akin bukas kung wala na
na pwede bang bigyan ako ng may-ari na palugi para makabayad ako sa bahay. So, kinabukasan, ng hapon, may tumawag sa akin. Asan ka? Baka pwede ka ngayon. Bakit? May pwede ka akin namin sa Makati. Sabi niya. Yung paligid sa Makati ba? O sige. Wala na akong ginagawa. So, ayan. Naisip yung panalangin ko. Ito na yung kasagutan. Tapos, yun. Punta kami sa Makati. Pinigyan kami mga imported product doon. Na tinitinda nila. At yung in-inspect, yung inaasahan kong bibigay niya, ay supra-supra yung binigay. Akala ko, 500 ang bibigay niya kasi malapit lang eh. Tapos mga wala pang isang oras. Binigyan ako ng 3,000. So, nagulat ko na rin. Ang dami naman yan. Oo. Kasi, ano naman yun eh, Pasko eh. Sabihin, ano kasi yun eh, pagpasok ng September eh. September na sabi. Oo. Kasi Pasko na eh, September. Kaya, kunin mo lang yan. Anong problema yan? Sabi sa akin, kaya ako'y natutuwa. Ako'y hindi ko maisip kung bakit hindi ko akalain na suka-suka yung binigyan ng Panginoon. So, ako'y tuwang-tawa sa ganong pangyayari sa akin. At minsan talaga, hindi mo inspektahan ay binibigyan ng Panginoon. Basta maganda yung hangarin mo, ang panalangin ay kanya ibibigay. At isa lahat, walang imposible sa Panginoon. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam niya yung laman ng ating puso, kaya huwag tayong tumigil. Napapasalamat sa Panginoon, pagpupuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay yan ang kinalulubo niya sa atin. At wala natin nakalimutan ang mga ganitong gawain ay itong pagpupuri, pag-ulay-ulay ay ito ang ating mga tungkulin sa ating Panginoon Diyos. Palawakin, palalimin ang ating pananampalataya sa Kanya upang hindi tayo mawalay sa landas ng ating Panginoon Diyos. So, maraming salamat. Hanggang ito lang sa atin. May dala kayo dyan. Pwede nyo dala ng aking munting pagpapaliwanag. Maraming salamat. May idadagdag si Elder Flory. Napansin ko gusto na niya magsalita. Kayamanan po, yung kayamanan. Wala naman yung masama kung tayo ay magkakaroon ng kayamanan. Kasi andito pa po tayo sa lupa eh. Siyempre maganda rin mo yung meron tayo kahit papano. Kasi ito ay maibabahagi natin sa ating kapwa. Yun nga, yung, kasi ang ano dito, yung parang istorya, yung mayaman, hindi ho siya marunong magbahagi. Mas pinili niya talaga yung, kumbaga magpayaman ng magpayaman. Pero sabi ng Panginoon, hangal, sa gabing ito kukunin ko ang iyong buhay. Aanin mo nga naman yung kayamanan mo. Kailangan habang nabubuhay ka pa, matuto kang, kung ikaw ay binigyan ng pagpapala dahil naman sa iyong pagpapagal, kaya kayo maman, dapat marunong ka magbahagi, hindi yung sasarilinin mo lang. Kasi aanin mo yung mga bagay na sobra-sobra. Makikita mo yung kapwa mo naghihirap. Kailangan nga hindi na nga magsalita yung kapwa mo. Kung meron ka, abutan mo na lang. Hindi na kailangan magsabi pa. Kasi mas maganda yung ikaw ay nagbibigay na hindi na alam. Kumbaga, kasi ang audience mo naman, hindi naman ang iyong kapwa eh.
Ano ba naman yun? Tao lang naman yan. Ang audience natin ay ang Diyos na nakatunghay sa atin, na hindi natin nakikita. Pero, yun nga, sabi ko, maganda rin naman ang kumbaga meron ka, kasi para maibahagi mo nga sa iba ang iyong kayamanan. At para na rin siyempre sa kagandahan din ng mga generation na susunod sa iyo, may mamamana. Kung naturuan sila, kumbaga hindi naman nila lulustayin ito. Kumbaga may true generation. Sapagkat dapat nating isipin na ang kayamanan ay nagmumula sa Panginoon Diyos. Kung wala kang lakas na binibigay ng Panginoon, hindi mo ito ma-acquire. At isa pa po yung sinabi ng ating kapatid na Peter na minsan mas mabuti pa ang mahirap. Kumbaga naman, totoo naman po yun. Kasi nga, ang mahirap ay kumbaga, ang security niya, ang pag-asa niya ay ang Panginoon lang. Doon siya kumukuha ng lakas eh. Kasi sa ating kapwa-tao, minsan tayo ay nabibigo. Lalo naman talagang walang-wala ka. Pero napakabuti ng Diyos. Kung tayo ay mahirap na ang puso natin, alam ng Panginoon Diyos, minsan di mo nga alam kung saan nanggagaling yung ako marami ng ganyang pangyayari. Isa sa istorya ng ating kapatid na Peter. Hindi na rin ho kumbaga mabilang kung minsan magugulat ka na lang eh. Panginoon, wala na akong sabon o toothpaste o gano'n. Minsan magugulat ka. Yung mga kaibigan mo galing abroad, dadating mo, ang dami-dami binibigay. Panginoon, wala na po akong ganitong bagay. Kasi sa akin talaga, totoo yan eh. Hindi ako nabili ng damit. Ang mga damit ko ho, 7 tao nagbibigay. Sobra-sobra damit, mga bra, mga kung ano-ano. Sabi ko, alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Sabihin sa ating kasalatan, meron siya mga binibigay ng mga tao upang mapunuan ang ating mga sabi nila, hindi, nagkataon lang yan. Kung sabihin nagkataon, kasi nararamdaman mo sa sarili mo kung paano tayo pinoprovide ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun na po, hindi sapat ang salita, alam ng Diyos yan. Kaya yun lang po ang may share ko. God is good all the time. May share din po ako. Di ba po sabi, huwag ka mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa dahil nasisira. Mag-ipon ka ng kayamanan na sa langit. Kumbaga, yung natin sa langit, yung ipunin natin yung magandang sa ating kapwa. Dahil yun ang magiging kayamanan natin sa Panginoon. Kaya minsan maiiyak ka talaga yung share ni Peter, ni Brother Peter. Talagang minsan totoo po yun. Kailangan natin ng pera habang nandito tayo. Masama na masabi natin na hindi natin kailangan. Needs po talaga natin yan. Kaya lang sana po, gamitin natin yan sa magandang paraan. Maibahagi natin, maiabot natin sa mga nangangailangan. Yung mga pangangailangan nila. Hindi ba tayo magsalita, alam natin yun eh, yung mga pangangailangan nila. Minsan nalulungkot ako eh. May mga kaibigan tayo na parang may kumakain, masarap yung kinakain nila. Hindi mo man lang ma-share. Kapatid, ito man lang, bigyan kita, ganyan, di ba? Minsan nalulungkot ako doon, kaya ayoko nang nakakakita ng gano'n. Gusto ko talaga lahat full pack dyan. Ilang po. May share lang po ako. May nabasa kasi akong post sa Facebook. Parang hindi ko alam kung isa siyang basta taga-English siya, Bollywood, star ata siya or isa sa mga negosyante. Basta isang sikat po siya sa India. Tapos parang nagkasakit po siya, cancer. Tapos siguro last stage niya na yun. Parang na-realize niya lang na kahit sa sobrang yaman niya po, ang dami-dami niya pong bahay, mga mansyon, tapos parang ina-expect niya na mapupunta lang siya sa isang maliit na lote, di ba pag-living po siya. Sa sobrang dami niya po ng mga kotse, pero nakasakay na lang po siya ngayon sa wheelchair kasi di ba pag may sakit po, mahina na po yung katawan. Tapos sa sobrang yung mga kama niya po, di ba po pang mayayaman, sobrang lalaki. Tapos parang naisip niya lang kung ngayon nasa isang hospital bed lang po siya. Tapos sa sobrang dami niya po ng magagarap na bed,
Ngayon, sa isang hospital, gown na lang po siya. Doon na lang po siya nag-stay po yung mga... Tapos yung sobrang pera niya po, parang napupunta lang po sa mga medical expenses niya. Kaya parang gusto niya iparating sa mga tao na huwag tayong mag-import na kung ano-anong mga yaman sa lupa. Kasi lahat ng bagay, hindi mo rin madadala para kung may hangganan lang din yun, masasayang lang po. Yun lang po. Yes, Brother Gabriel. Ang sinabi niya rito, dugtungan ko lang itong naliwanag niya yung prophet. Sabi niya rito sa verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. So, ibig sabihin, mayaman ka man o mahirap, support side, nawala ang tuloy ako. Mayaman ka man o mahirap, support side siya na ibig sabihin ay hindi lamang sa dami ng kayamanan. At ganun din sa mahirap, may mga mahirap din na nilulugod ng Diyos at hindi na nalulugod ng Diyos. At ganun din sa mayaman. Hindi niya sinabi lahat na mayayaman at lahat na mahirap. So both side yun. May mga mahirap na hindi pinalulugdan ng Diyos at ganun din sa mayaman. Kasi ang kayamanan ay paggamit. Ibig sabihin paggamit lang, pinagkatiwala ng Diyos sa ating mga tao. So ibig sabihin, pag ikaw ay may kayamanan, pinagkalooban tayo ng Panginoon, ibigay natin sa tao na nangangailangan. Kasi pag tayo ay mayaman, meron tayong pagtanggap. Pag may pagtanggap tayo, meron din tayong pagbigay. Kasi pag wala tayong pagbibigay, hindi tayo magkakaroon ng pagtanggap. So ibig sabihin, ang mayaman, kailangan marunong din siya magbigay. Kaya ang lahat ng iyon, lahat para talaga pinagkaloob sa Diyos yan at pahiram pag-amin sa mga taong pinagkatiwalaan niya. So, hindi ibig sabihin na mayaman, galit ng Diyos sa mayaman. At ganoon din sa mahirap, hindi ibig sabihin na mahirap tayo, kinalulugdan tayo ng Diyos. Hindi, maraming mga mahirap na hindi kinalulugdan ng Diyos. At ganoon din sa mayaman. Kaya, ang pananalig talaga ay mahalaga sa katulad natin mananampalataya. Kaya, yun lang na talagang napakahirap talaga. Minsan din mga mayaman talaga na walang inisip katulad na dito sa talatang ito na sakit. Pero anong sabi doon? Bukas, babawihan siya ng buhay. So saan mapupunta yung kanyang kayamanan? Doon sa iba. Hindi ibig sabihin na mayaman tao, hindi na kinalulugdan ng Diyos. Kasi may mga mayaman na hindi natin alam na palihim na nagbibigay. At nangangalaga sa Panginoon. At meron ako isang halimbawa, kung hindi nyo pa alam, katulad ni Senator Villar, milyunis ang dinutugig sa Illinois. Maraming ginakalam niya. Si Charina. Kaya, maraming ginakalam yun. Hindi ibig sabihin na mayaman, galit ng Panginoon. Gusto nga ng Panginoon, ayaw mga tao maging masaya. Gusto ng Panginoon, tayo mga tao, mga Kristiyano, ay maging mayaman. Ang tanong, saan ang klaseng kayamanan? Kung mayaman tayo, paano natin ginamit ang ating kayamanan? Ang ano lang doon, ang mahirap kasi, wala siyang pinagkakapitan kundi ang Panginoon Diyos. Yun yung inipasahe si Peter na yun. Yan, maraming salamat. Two days ago, kasi minsan dahil nasot na ako. Dahil hindi ko na matandaan ng araw na
kailangan bayaran ng tubig, kaya gano'n, ilaw. Kaya, nung tinilang ko yung budget ko, kung 8,000, kulang pa akong 2,000. May mga kaibigan din akong nilapitan, no? Wala sila eh. Okay, I understand. Tapos bago ko matulog ko gabi, sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Nung magising ako kanina, sabi sa akin nila, antay sa ito. Diba? Ewan ko, nagpadala sa akin ng door-to-door. Hindi ko muna naman kaya talagang sa isip-isip ko. Talaga ang Panginoon talaga yung ganun pabaya. At yung alam niya yung puso mo, alam niya yung nasa isip mo, at ang lahat ay talagang kaya na ibigay basta sa mabuting pagkain. At thank you po. Salamat sa Panginoon. Si ano mo, kwento lang po ako sa inyo. Ito po ay microphone po, para narinig kayo. May kwento lang po ako. Ito po ay sa pamilya mismo namin. Meron po kaming auntie na nag-iisang anak niya is US Navy. Talagang napakayaman niya po. Nakatira siya sa Progressive Village. Hindi kami makapunta doon kasi para bawal kami pumunta. Nag-iisang ano po yung kapatid ng father namin. Alam niyo po, napakasakit talaga, no? Ang kanyang account sa dollar kasi US Navy po ang kanyang ano. Makapunta man po kami, hindi kami pwedeng magtagal sa kanila. At ang ibibigay niya sa amin, yung mga matitigas, mga expire na coffee mate, matigas. O ako'y bata, o yan, galing mo yan. Kasi wala kayong makain. Ganun ang kanyang tema sa amin. Yan, pukpukin mo na lang yan ng martilyo para mainom mo yung coffee mate na yan. Napakasakit po talaga nun. Kasi siya yung auntie namin na mayaman talaga. Siya yung sana yung pwede namin hingian ng tulong. Pero ganun po talaga. Alam niyo po, naiyak ako nung siya ay namatay. Wala po siyang nakuha. Ilang $1 million po ang kanya. Nakuha po yun. Yung asawa ng anak niyang US Navy ay isang kapampangan na minumura niya every time. Masama daw ugali, ganun-ganon, ganyan-ganyan. Adugong aso. Ang dami niya po talagang sinasabing sinisira. Hindi ko naman po sinisiraan yung auntie ko to. Ewan ko kung nasa na po siya ngayon. Kinikwento ko lang po kasi kahit na yaman niya, hindi niya nadala. Pero kahit ganun po ang ginawa niya sa amin, nandun po kami, bukas kami na tumulong sa kanya dahil namatay siya sa Pampanga, doon po sa ng anak niya, asawa ng anak niya. Nung siya ay binisita ng mga auntie ko na galing ng Amerika, umiiyak siya, ayaw niya magpaiwan. Siguro sinasaktan din siya dahil nga nung mga ginawa niya nung nabubuhay pa. Pero talagang napakasakit talaga ng kalooban namin dahil lahat po ng kayamanan niya inuwi sa Pampanga, pati yung bahay niya. May kaldero talaga inuwi sa Pampanga nung manugang niya. Kaya sabi ko, kahit na anong yaman mo patla talaga, hindi mo matuturuan, hindi mo mabibili na sarap. Nagdagdagan yung buhay niya. Naiyak talaga ako, ang titigas ng kape. Pupukin daw namin ng martilyo para mainom namin dahil kami mga patay gutom. Yes, totoo po yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Okay, salamat sa siya. Saan ba yan? Okay. Ano po, may naalala lang po ako kasi po nung back in my head, in high school. Naalala ko po yung libro na binasa po namin. Yung It's About Dante Alighieri po, yung Seven Circles of Hell. Tapos doon po natakot po, isa po sa 7 deadliest sin is greed. Tayo po, nung simula po nung ginawa tayo ng Panginoon, di ba po nilikha po si Eva at Adam, sila po ay nagkasala. Simula po nun, doon na po nabuo yung kauna-unahang, ay isa sa kauna-unahang kasalanan na nangyari sa mga tao. So yun po ay parang dumami na nga po ang kasamaan, ang kasalanan po ng mga ninuno natin. Pero po tayo po bilang anak po ng Panginoon, binigyan niya po tayo ng pagkakataon po na magbago, na yung greed po, kasi yun po ay parang nasa natural instinct po ng tao na magiging makasarili, kasi nga po, sino nga po bang hindi gusto ng pera? Kasi po,
lalo na po ngayon, kailangan po natin ng kayamanan para po sa ikabubuhay ng ating pamilya. Pero po, ang masama po doon is kung yun po ay magiging, yun na po yung sentro ng ating puso at isipan, gusto ko na lang magpayaman, hindi ko na po naiisip yung mga tao sa paligid ko, yun na po ay masama. Pero po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magbago, na alisin po natin yung greed sa ating katawan, na maging generous po tayo sa sa ating buhay. Kung tayo man po ay hindi po ganong pinagpala sa kayamanan, yung, di ko lang po tanda kung saan po nabasa sa banal na kasulatan, pero bandang Leviticus or Exodus po tayo. Parang sabi daw po doon, kung hindi niyo po kayang maghandog ng usa, pwede po kayong maghandog ng kalapate, kung ano lang po yung makakaya. Yun, kasi nga po, tayo po ay binigyan ng kayamanan ng Panginoon. Tapos, kung yung isasarilihin lang natin, parang hindi na po natin naalala yung Panginoon. Kasi po, sa Panginoon po nanggaling yung kayamanan natin eh. Ang 10% lang po yung hinihingi ni Lord, but hindi pa po natin maibigay yung sa Kanya. So, ayun po, kung pwedeng i-donate ng simbahan, pwede din po sa ating kapwa. Okay po, actually, natumpok niyo po lahat ng mga nais ko po sabihin, no? Especially sa ating sharing. Basta ako, every Sunday mayaman ako sa pagkain dahil meron akong supply ni Ate Jenna. Tani ko Ricky. For that, alam niyo po ba, marami tayong napapakain natin. Hindi lang ako kumakain yan. So marami tayong napapakain. So yun yung wonder ng sharing kasi mga kapatid eh. Once na ikaw ay nakatanggap ng blessing, kapag meron ka rin intention na i-share yun, nagkakaroon ng benepisyo para sa iba. Kasi halimbawa, yung pinapadala mo lang sa akin ni Ate Dendaline, eh kung akin na lang yun, mapapahalos din yun, hindi ko rin mauubos yun. Diba? Kasi nandun yung nandun yung spirit of greediness mo. Pero kapag ikaw ay nakatanggap ng biyaya, wala sa kapatid, o wala sa ibang tao, pag nakatanggap ka ng blessing, at meron ka rin spirit to share it, mas nagiging meaningful. Yan, So dapat lagi tayong may ganung kaisipan at saka damdamin, at saka diwa. Spirit of giving. And cheerful talaga tayo dapat. Masaya tayo nagbibigay. Kasi, yung sinasabi ni Ate Becca kanina, tama nga, binigyan siya ng tsahin niya. Tama, tsahin niyo ba? Pero bigat-bigat naman ng damdamin. Hindi cheerful, hindi masaya eh. Parang, yan na. Kumbaga, spare na. Tulad yan, may mga, sa mga donation po natin, minsan napaisipan natin, ito, hindi ko na ginagawa. Alam niyo ba nung nasa pagpalit sa office ako nun, one time nagsosort kami ng mga relief goods. May nakuha po akong gown ng kasal. Sabi ko, nakaka ko itong nagbigay nito. Gown ng kasal. Ibig sabihin, pinigay lang niya yung hindi na niya ginagamit. Para lang mabawasan yung niya, yung gamit niya. Hindi yung tunay na purpose ng pagbibigay. Kasi kung magbibigay ka, isipin mo rin, makagamit pa ba ito nung pagbibigyan ko? Bilhin niyo yung gown, wedding gown. Sabi ko, pangalasi ka. May mga tao ganun talaga. So ano po mga kapatid yung purpose? Yung dahilan mo, ba't ka ba nagbigay? So dapat malinaw po sa atin yung dapat nakaugat ang pagbibigay sa pagmamalasakit at pagmamahal. Kasi pag yun ang purpose po natin, lahat yan ay aayon na. And of course, yun nga po yung kayamanan talaga, tama yung sinabi niyo po, hindi masamang maging mayaman. Bakit? Kasi marami pong tao na susumikap na mga buhay. Ano po ang hindi maganda? Una-una, kapag ang yaman mo ay hindi galing sa paghihirap mo. O pinagsumikapan mo. Lalo na kapag ikaw ay nasa kapangyarihan, lalo tingin nasa pamahalaan ka, ginamit mo ang kapangyarihan mo at ang pwesto mo
para manlamang sa taong bayan. Ano? Magkakaroon ka ng instant yaman, nagkaroon ka naman ng transaksyon na hindi ka aya-aya. At talagang ginamit mo ang pangalan ng taong bayan. Hindi maganda yun. Kalawa po, yung mga illegal na transaksyon. Ha? Kasi pag may illegal na transaksyon, madali ang pera dyan eh. Di ba? So name it. Yan ang mga hindi kalulunod sa Panginoon. Pero kung once ikaw ay nagtyaga, nagsikap ka, kumbaga wala kang inapakang tao, at ikaw ay biniyayaan ng Diyos, hindi yan yun. Hindi kasalanan at yun ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Sapagkat po, yung mga ganong klaseng tao, eto, take note mga kapatid, yung mga umaasenso, dahil sa sariling sikap, may pagkatakot sila sa Diyos. May pagkilala sila sa Panginoon. Tanungin ninyo yung mga, yung mga naging successful na mga negosyante. Inuuna nila ang Panginoon at meron silang malasakit sa kapwa. Dahil galing din sila doon sa ganong estado. Di ba? Kasi alam mo yun maintindihan mo yun Pagkalan ka sa hirap, maintindihan mo yun. Yung sinasabi niya Ate Flori, hindi na kailangan humingi. Bigyan mo na. Kasi alam mo yung sitwasyon niya. Di ba? So, pabalik-balik po tayo dun sa purpose o yung intention. So, ang hiling natin sa Panginoon, magkaroon tayo lagi ng malinis na pakay. Yung intention natin. At the same time, lagi natin sabihin, tama sinabi ni CJ, ng lahat ng mga pagpapalay mula sa Panginoon, ibalik natin ito sa Kanya. At huwag natin kakalimutan yung kapwa natin. Ate Flori. Kasi nabanggit ni Pastor ngayon yung negosyante na kumbaga talaga nagsikap at inuna ang Panginoon. Talaga di na ako lalayo. Si kapatid na Michelle Ho, yung mga staff niya dati nag-church dito. Alam niyo po, ayun talaga, 7:30 pa lang aalis na yon. Pero iba naman kasi ang sitwasyon niya. Meron siyang pinapagkatiwalaan ng kapatid, asawa, at saka yung isang doon na pinapagkatiwalaan niya, kumbaga sa kama. Talagang umaalis yan. Inuuna niya ho ang Panginoon. At saka every Sunday, talagang mapaano mo sila, 9 o'clock, nagsasara na sila ng pwesto nila. Hindi naman sa pagkaano ho. Ang sasakyan niya ngayon, 5 na. Tapos alam ko according to the yung mga reliable, nagpapagawa siya ng bahay sa Baguio na ang laki, kumbaga. Oo. Isipin mo ang bayad nila sa 3 sasakyan. Noon pa yun, mga 1.5 year ago. 120,000, 3 sasakyan. Diyan sa Cartimar. Parking area ng Cartimar, 120,000 per year yung 3 sasakyan. And 5 na ang sasakyan nila. Hindi ko alam kung saan nila pinapark pa yung 2. Pero yun nga po talagang totoo yung sinabi ni Pastor. Pag inuuna mo ang Panginoon at ikaw ay, kumbaga, cheerful giver ka, talagang makikita mo ang kamay ng Diyos ay talagang papahor din sa'yo. Ang living testimony. Hindi naman ang naririnig ni Sister Michelle yan, pero totoo po yan. Napakabait niyang amo sa kanyang mga staff. Kasi sabi niya, wala naman ako dito, hindi ko maa-acquire ang lahat ng mga yan kung wala ang mga staff ko. Kaya meron siyang malasakit sa kanyang mga empleyado. Isipin mo yan, lumalabas ako ng alauna, andun na, nagmamalasakit din yung mga, 12:30, andun na, alauna, nagbubukas na ang kanyang mga yun nga yung makikita, madaling araw. Kaya sabi ko talagang marunong ang Panginoon kasi pinagpala rin siya ng mga mababait na trabahador kasi mabait siyang amo Talagang uliran siya. Sabi ko nga, mabait ka lang. Isipin mo, 3 years pa lang, meron ka ng 5 sasakyan. Thank you, Lord. Sa buhay ni Michelle. Okay, meron ba kalagdagan ni Michelle yan? Wala na. Dahil sa mga prayer request ng ating mga dyan na kailangan ng panalangin
naman po. Wala na Wala naman po prayer. Opo, ang mga gawain po natin this week sa Sabado ay fellowship ng CYF. Paano ba ang ano natin doon? Pag-usapan niyo na lang po. Si Dana at saka si Eunice ang sasama, doon ka pupunta. Jennifer, sasama ka rin ba? Okay, so medyo malayo kasi yun. Hindi naman ganun malayo, pero kailangan may kasama kayo. Ngayon, tinatanong ko si Elder Florio kung pwede siyang sumama sa mga bata. Pwede. So kung hindi pwede, baka ako, o maliban ko si Joy o si Abeda ko, ito dalawang ano natin. Hindi rin pwede. So malamang ako na ang kasama ninyo sa Sabado. Saan nga ito? Sa Muntinlupa po. Muntinlupa, ha? Ang ano kasi natin, baka may mga nearby. Ang bakla na ba pupunta? Kami, Yeah. kasi Pupunta kayo. may gawain din eh. Ang nakabukod sa sulukan. Hindi. Hindi po, iba. Nabiti, tapos yung punta CYF, sa Muntinlupa. Kasi ang ano po, yung other conference, yung kapitbahay nating konferensya, yung Metropolis, nag-host sila para magiging joint ano to ng LCSFC tsaka Metropolis Conference. Ano, kaya, kasi yung Muntinlupa, hindi na ho atin yun eh. Sa kabilang konferensya na yan eh. Ano, kaya magtataka kayo bakit doon. Ano, so nag-host po sila ng joint fellowship. Kaya gano'n. So, ang gagawin, pagtatanong ko nila po ate, kung sakali, baka may mga nearby churches tayo na baka pwede tayo sumabay. Yun na lang. Tingnan ko muna. Halimbawa, ang Ellenwood o kaya Paranaque. Kasi medyo malayo. Umaagat na gato. Anong oras ba yun? Alas 8 ata eh. Ano? Parang alas 8 Generally. pastor eh. May oras pa. Tingnan mo doon sa Doon sa group chat chat. ng CYF. Anyway, sige, pag-usapan na lang natin. So yun po, unang, tapos may gawain po yung ating UCM. Nag-usap na po ba kung sino yung kasama sa'yo? Sa meeting. At yung CWA meron din. President's meeting yata. Kailan ba yun natin? Parang sa August 16 pa yun. Next week pa, no? Next Saturday pa. Basta pastor, yung Isama ko natin yan sa panalangin. Okay po? Jenna Fe, sa Sabado, magkita-kita si Dana, ikaw, at saka si Makmak at saka si Eunice dito sa church, ha? Eh, alas 8 yun, so dapat mga alas 7, dito tayo. Magkita-kita, ano? Sasabihan ko na lang si Dana at si Eunice. Opo. So, Ikaw, si Jake. kababalik na siya ng ano eh. Ay, ano pala? Yun na pala to, si Mike. Si Web pa rin. Sige pa yun kasi estudyante pa siya. Oo nga pala. Hawak kasi si Thea, kaya nasa siguro. Okay po. Yun na po. Tapos, reminder sa ating pong UCM, pipili po tayo ng kanta ninyo, ha, mamaya, para practicein sa inyong, kayo kasi ang UCM ang praise and worship leader. Sunday, Pastor. So, Sunday na ba yun? O next Sunday pa? This coming Sunday na. Oh. Sunday na to. Next Wednesday ba yun, ano, yung practice? Next Wednesday. Hindi ngayon. Hindi pa ngayon. Pero pwede tayo pumili. Sa 16, 17 pa ako yan. Next Sunday pa naman pala. Third Sunday. Ako, third Sunday. Kasi sa Sunday ay 10 pa lang, August 10. Pero okay na rin, at least advance kayo, di ba? Yun lang po. Okay. Si Ate Ana pala, yung operation niya, sa this coming Friday. Sama ko natin sa panalangin. Hindi po. So, ang gagawin po natin, Sige, ako na. si Pastor na lang. Sige, tayo po ay umawig na alam kung may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos.
Alam ko may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam ko may magagawa ang Diyos. Tayo po ay manalangin, dakila at maibigin namin Diyos. Salamat po sa oras nito na kami yung pinagtipon at pinagsama upang sama-sama po kami manalangin at magnilay ng inyong buhay at banal na salita. Salamat po sa pangunguna ng aming kapatid na Peter at sa bawat isa po na nagbahagi ng kanilang mga kaisipan at mga pagtutuko kung paano kayo, Panginoon, ay nagpapahayag sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, na patuloy ninyo yung pinapaunawa ng kayamanan ay hindi kasalanan, kundi ito ay isang pagpapalat biyaya mula sa inyo. Subalit, dapat namin gamitin, Panginoon, sa makabuluhan na layunin. Kung kaya, Panginoon, turuan niyo po kami na sa tuwing kami nakakatanggap ng mga pagpapalat mula sa inyo, ay lagi namin isaalang-alang ang aming kapatid, ang aming kapwa, ang ibang tao, lalo tigit ang mga kapatid namin na nangangailangan. Isaalang-alang din namin, Panginoon, na ang mga material na bagay namin natatanggap ay pansamantala lamang sa mundo nito. Kung kaya, dapat po namin gamitin, hindi lang upang bigyan ng kaluhuran ng aming mga sarili, hindi lang upang bigyan ng kabusugan ang aming po mga sarili, kundi maging daluyan kami, O Diyos. Maging instrumento kami ng pagpapala patungo sa aming kapwa. At lagi namin sa alang-alang, Panginoon, na ang pagbibigay ay dapat din nakaugat sa pagmamahal at pagmamalasakit. Sa kaligayahan na kami nagkakaloob, Panginoon, at nagbibigay patungo sa iba. Panginoon, sa mga pagkakataon na natutokso kami, dulot ng kayamanan ito. Kung ano ba ang aming pipiliin, kung ang inyong kalooban ba, kung ang kayamanan sa mundo ito. Panginoon, ituro niyo po sa amin ang tamang karunungan upang kami magpasya na nakaukol po at nakabatay sa inyong kalooban. Panginoon, amin pong dalangin ang aming mga leader ng bansang ito. Lalo tingin, Panginoon, kapag sila ay dumarating sa panahon na kung saan sila ay kinakailangan magpasya kung kanila bang isa sa alang-alang ang kapakanan ng kanilang kapwa at ng taong bayan. Panginoon, pangunahan niyo po ang aming mga leader ng bansang ito, lagi nilang isipin ang kapakanan ng nakararami at huwag po nilang isipin, Panginoon, ang kanilang sarili lamang. Lalo tingin, Panginoon, sa mga nakalipas na buwan at panahon na kung saan napakarami pong proyekto ng mga tinatawag nating flood control projects na dapat pong inilalaan para sa taong bayan. Nawa, Panginoon, ito ay magdulot ng pagkakataon upang kanilang makita ang mensahe na aming tinanggap sa gabing ito ng kayamanan ay hindi sapat, hindi paraan upang kami mabuhay sa mundo ito ng may karangalan at ng may dignidad. Panginoon, kami po ay hinihiling sa inyo pa rin ang inyong pangunguna sa aming mga buhay bilang sa iglesia. Nawa kami rin ay magkaloob ng may pagmamahal at pagmamalasakit patungo sa inyong gawain. Kung paano namin iniaalay ang aming panahon, ang aming oras, ang aming talento at kakayanan, ganit, Panginoon, ialay namin ito ng may pagmamahal at ng may pagmamalasakit. So kaya, Panginoon, tinataas namin sa inyong pangalan ang mga nalalamig na gawain ng bawat samahan at organisasyon sa Sabado, sa darating na Sabado, ang aming mga kalalakihan sa kanilang pagpupulong doon po sa UCCP Sulukan. Samahan niyo po ang aming mga kapatid na iyon at naway maging mabunga po ang pagpupulong ng aming mga kalalakihan. Ganon din po sa aming mga kabataan na darako po doon sa Evangelical Church of Muntinlupa sa Alabang, sa Muntinlupa, Panginoon. Dalangin din namin ang maging mabungang pagtitipon ng mga kabataan ito at nakasalalay sa kanila, O Diyos, ang kinabukasan ng inyong bayan at ng inyong iglesia. Ganun din, Panginoon,
sa aming mga kapatid na kumakaharap sa iba't ibang hamon ng buhay, lalo tigit sa mga hamon pang kalusugan. Itinataas namin sa inyong pangalan ang aming kapatid na Ana, na darako po sa isang major operation sa darating na Biyernes. Panginoon, pangunahan niyo po ang lahat ng mga doktor, ang mga nurses, na inyong kakasangkapanin upang maging matagumpay at maging maayos sa kanyang operasyon. At igawad niyo rin po sa aming kapatid na Ana ang pananampalataya at ang kanyang pagtitiwala sa inyo, Panginoon, na kailanman na hindi niyo siya pababayaan at iiwanan. At igawad niyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga batayang pangangailangan pinansyal. At naniniwala kami, Panginoon, na kailanman hindi niyo pababayaan ang aming kapatid na Ana, sapagkat minsan pa ay inyong pinatunayan sa kanyang buhay na kayo ay tapat, na kayo ay mabuti, na kayo, Panginoon, ay patuloy na kumakalingas sa kanya. Panginoon, dalangin ko po at ipinagpapasalamat ang bawat pamilyang narito. Sa aming mga kapatid na Jennifer, sa aming kapatid na Ricky, Jenaline, at maging sa aming kapatid na Pearly, sa kanilang buong sambahayan, Panginoon, ay aming tinataas sa inyong pangalan sa mga oras na ito. Patuloy niyo po silang pagpupulihrin, o aming Panginoon. Ganun din sa pamilya ng aming kapatid na Flory at Becca. At salamat din po sa pag-iingat na inyong patuloy na ginagawad sa pamilya ni na Micah at ni Alvin, at sa kalusugan po na inyong ginawad kay Aiden. Panginoon, dalangin ko rin po ang sambahayan ng aming mga kapatid na Joy at Myla. Lalo tigit ang kanilang mga mahal sa buhay doon po sa Bicol. Kaya hindi ipinapadalangin sa oras na ito. Panginoon, dalangin ko rin po ang sambahayan ng aming kapatid na Peter at ang kanyang anak. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, at ilayo sa anumang tiyak na kapahamakan. Ganon din sa sambahayan ng aming kapatid na Tom at Venus, maging sa kanilang dalawang anak, Panginoon, at sa asawa po ni Jake. Patuloy namin tinataas sa inyong pangalan, Panginoon, ang kanilang pagbubuklod bilang isang sambahayan. Patuloy niyo silang pangunahan din ng aming Panginoon. Ganoon din sa sambahayan ng aming kapatid na Dariel at Vivian, sa aming kapatid na Dana. O Diyos, pag kayo patuloy na manguna at mag-usap sa kanila, Panginoon. At patuloy nilang gamihin ang pagmamahal na mula sa inyo. Sa aming kapatid na Sandra, o Panginoon, ay aming dinadalangin at itinataas sa inyong pangalan, Panginoon, ang kanyang mga hamon na kinaharap sa nakalipas na panahon. Pangunahan niyo po siya at patuloy na tanggapin ang katiyakan at pag-asang nagmumula sa inyo. Panginoon, ganun din sa aming kapatid na CJ, sa kanyang mga mahal sa buhay, doon po sa aming mga kapatiran sa UCCP sa Bukal. Kaya aming pinadalangin, Panginoon, lalo tigit ang kanyang pag-aaral. Sa aming kapatid na Joey, Grace at Giselle, maging sa aming Kuya Nonoy. At ganoon din, Panginoon, kay Pastora Shirley, kay Kalan, kay Laya, at sa inyong lingkod, Panginoon. Kaya amin din hinihiling ang inyong pangunguna at ang inyong patuloy na pagbubuklod sa amin, lalo tigit sa ministeryo na inyong pinagkatiwala sa amin. Panginoon, namin din dalangin ang iba pa namin mga kapatiran na hindi namin nakapiling at nakasama sa gabi nito. Sa mga kapatid namin na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan o Diyos, ay patuloy naming hinihiling, Panginoon, ang inyong pag-iingat, ang inyong pagkasing, at lalo tigit, Panginoon, ang inyong paglupo. Lalo tigit sa mga pagkakataon na kami kakaharap sa iba't iba ng hamon ng buhay. Kayo, Panginoon, ang aming lakas. Kayo lamang ang aming sandigan. Kayo lamang ang aming kanlungan. Sabi po pa sa kanta ng pag-ihiwalay, Panginoon, sa gabing ito, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy namin ibinabalik ang pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming pagsawang panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Salamat sa iyo.
Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangkin lubos. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama ay kung buhay ko puso at kaluluwa. Hindi makaya na